Bagong taon na pero nakatenga pa rin sa mahigit 140 container ang maraming balikbayan box na ilang taon nang hindi natatanggap ng mga pinadalhan. Nakikipagtulungan na ang Bureau of Customs sa NBI para mapanagot ang mga kumpanyang nag-abandona nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nalipasan na naman ng isang Pasko ang libu-libong balikbayan box na inabandona ng 11 deconsolidator. Laman sila ng mahigit 140 container mula abroad, marami galing Middle East. Magkakaiba ang sukat, bigat at hugis ng mga balikbayan boxes na ito. Pero iisa ang hangad ng mga tatanggap nito, ang makuha na ang pinakaasam na balikbayan boxes sa lalong madaling panahon. Kaya naman target ng Bureau of Customs na maipamahagi na ito sa loob ng 60 araw. Hopefully within 60 days. Kaya lang hindi rin natin sigurado pa yung bilis ng ating mga forwarders. Di na Pasko, baka mapadali pa. Ang importante, ma-release na natin within the next few days yung additional 70 containers. Ayon sa Bureau of Customs, ni-revoke na ang registration ng mga sangkot na kumpanya. Nakikipagtulungan na rin ang Customs sa National Bureau of Investigation o NBI para makasuha ng mga dapat managot sa mga napabayaang balikbayan box. Tinakasan rin ng mga deconsolidators ang mahigit 40 milyong pisong duties at buwis. Ang gusto natin dito, large-scale estafa. Dahil malaking pera yan, marami nagsama-sama upang makuha lang yung bayad ng ating mga kababayan at hindi naman nila talaga dadalhin. Kita nyo naman, abandon nga yan, yung kanilang mga obligasyon, hindi nila ginawa. Nagsimula na ang case build-up ng NBI laban sa mga deconsolidator. Nakapag-submit na po sila ng affidavits as soon as possible. Dahil lang paghihirap po ng ating mga kababayan ay nasagad na sa pag-iintay. Binigyan naman ng 30,000 pesos mula sa Presidential Action Fund ang mga nagpadala ng balikbayan box na hindi nakarating sa pinadalhan. Para hindi mabiktima, kinakailangan ibigay natin sa ating mga OFWs abroad, yung binabanggit kanina ni Commissioner, na mga lehitimong consolidators at mga lehitimong deconsolidators dito. Kaya po magkakaroon ng investigasyon para tanggalin natin sa sistema yung gumagawa ng masama. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, marami ang humanga sa isang animal rescuer mula po sa Parañaque City na hindi nag-atubiling tulungan ang isang asping tinubuan ng napakalaking tumor. Mapapasabi ka ng faith in humanity restored. Aba, sa kwentong ito, Kuya Kim, ano na? Ang Animal Rescue Center na to sa Parañaque na tinayo ni Raven ang nagsisilbi ngayon tahanan ng aspi na si Faith. Si Faith masayahin at puno ng buhay. Malayong malayo sa kung paano siya ni-rescue ni Raven nito lang January 11. Si Faith nilapit daw kay Raven dahil sa napakalaki nitong bukol sa tiyan. Sa tagal ko pong nagre-rescue, siya po yung may pinakamalaking tumor na nakuha ko. Kaya sobrang naawa po ako sa kanya. Kaya minessage ko po yung nag-comment para po makuha po siya kaagad. Agad siyang pinakonsulta sa isang veterinaryo. Sinabihan po ako na 50-50 nga daw po yung surgery kasi ang lala po na kalagayan niya. At kailangan din po salinan po ng dugo bago po mag-undergo ng surgery kasi pwede pong hindi na po siya mag-isip dahil nga mababa na po yung dugo niya. Sumailalim si Faith sa isang operasyon. Ang tumor na tumubo sa kanyang tiyan, natanggal. Sabi po nung vet, around 5 to 6 kilos po yun. Ang tumor ay isang bukol o abnormal na paglaki ng tissue sa katawan. Maaari itong benign o yung hindi delikado, o malignant o yung cancerous at maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ang isa sa pinakamalaking tumor na naoperahan sa kasaysayan, isang ovarian tumor na tinatayang 303 pounds ang bigat. Natanggal ito sa Stanford Hospital noong 1991. Ang may hawak naman ng Guinness World Record para sa pinakamalaking bone tumor, isang taga-India. Ang malignant bone tumor na natanggal mula sa kanyang femur, tumitimbang na 36.6 pounds. Samantala gumagaan man daw ang pakiramdam ni Faith matapos matanggal ang kanyang tumor. Ang kanyang vet bill, mabigat naman daw sa bulsa. 80,790 pesos. Pero hindi ito inalintana ni Raven. At sa halip, nagdoble kayod na lang siya para mabayaran ito. Nag-business po ako ng mga pet products and nag-endorse din po ako ng mga products. So kahit paano po, naka-cover po ako ng vet bills niya. Marami rin daw ang nagpaabot ng tulong.
Marami po nagbigay ng help. At makalipas ang 2 linggong pananatili sa klinik, ang dating matamlay na si Faith, maliksi na ulit. Parang wala pong nangyari. At parang sobrang ginhawa niya po. Nakalabas na rin po siya sa vet. Sa ngayon po, yung ginagamot na lang is yung pinaka-wound or yung sugat na lang po. Inaantay lang daw ni Ravin ang resulta ng sinasagawang biopsy sa nakuhang bukol kay Faith. Titingnan po kung kailangan pa siyang mag-chemo. Plano rin daw niya magpatayo ng mas malaking shelter para sa mga rescue animals. Nag-iipon-ipon na po para mas makabili ng mas malaking lupa. If there is less number of stray animals, there is also less cases of this kind of animal abuses dahil yung contact is less din. Maganda na ipagpatuloy natin is spay and neutering because it helps not only the animals but also the general community. Ang mga stray animals, danas ang hirap sa buhay sa kalsada. Mabuti na lang may mga tao na gaya ni Ravin na may malaking puso para sa kanila. Handa silang tulungan, gumaang lang ang mabigat nilang dinadala. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Kung sa Australia, umapaw ang mga Pilipinong taga-suporta ni Alex Ayala, paano pa kaya sa literal niyang home court pag naglaro na siya sa WTA Philippine Women's Open na magsisimula sa Lunes? Bihira ring mag-host ang Pilipinas ng International Tennis Tournament kung saan mahigit 30 tennis stars ang mapapanood. Ang ensayo ni Alex at ng iba pa sa pagtutok ni JP Soriano. Pagkarating pa lang sa Pilipinas mula Australia kahapon, nabanggit na ni Alex Ayala ang excitement na makapaglaro sa isang official WTA game dito sa Pilipinas. Yes, I will be playing next week. I'm looking forward to it. Fresh from Australian Open si Alex, kung saan usap-usapan sa Australian media ang mahabang pila ng kanyang Filipino fans na mabilis pumuno sa tennis court. Kaya maraming nanood na lang sa screen sa isang kalapit na park. Paano pa kaya pag naglaro na siya sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court para sa Women's Tennis Association o WTA 125 Philippine Women's Open? Namataan na siya nag-iensayo roon kanina bago pa man ang umpisa ng palaro sa Lunes, January 26. Tulad ng iba pang world-class tennis players na naroon na rin. Sakaling dagsain nga ng fans, may 2,000 seating capacity ang buong tennis center na halos triple ng 750 seating capacity requirement ng WTA. Binisita ko na ito nung puspusan itong pinupulido at nakita ko nga ang mga pagbabago para maging world-class ito. Bagong pintura na at nagdagdag pa ng mga locker rooms at opisina. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa tennis center na makasaysayang Rizal Memorial, ang venue kung saan maglalaban-laban ang mahigit sa 30 sa pinakamagagaling na tennis players sa buong mundo. Kabilang na po yung mga namayagpag sa mga pinakaprestiyosong tennis tournaments gaya ng US Open, Australian Open at meron pa nga po na Olympic medalist. At kasama po sa nabigyan ng wildcard slot ang ating pambato, ang national pride na si Alex Ayala. Ayon sa Philippine Tennis Association, napabilis ang usapan para gawin ang isang WTA tournament sa Pilipinas dahil sa kasikatan ni Alex na patuloy na tumataas ang ranking sa world tennis. Itong pag-host ng WTA 125, isa lang to sa component ng buong ecosystem na gusto nating gawin para ma-improve yung buong tennis program po natin. Bukod kay Alex, kabilang din sa 32 tennis stars na lalaban sa WTA 125 ay ang Paris Olympic silver medalist si Donna Vekic. Dadagdag sila sa mahabang listahan ng mga dati ng tennis legends na nakapaglaro dito sa Rizal Memorial. That is the Rizal Memorial Coliseum. Bjorn Borg played there. All tennis greats played there. Pag naglaro ka rito at batang tennis player ka na, I've played in the historic Rizal Memorial Tennis Complex. I have arrived. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Naku baka po sakali nakita nyo yung mga peking post na ininsulto ko raw si Philippine tennis star Alex Ayala. Naku, tahasang ko pong sasabihin. Fake po ang mga post na yan. Sabi pa sa mga peking post, sumagot pa raw si Ayala gamit ang maanghang na salita. Ulitin ko po, fake news po yan. Wala po akong sinabing anumang negatibo laban kay Alex. Hindi ko rin siya ininsulto kailanman.
Bagkus, ipinagbubunyi ko siya at ipinagdarasal pa. Salamat po. Pansamantalang sususpindihin ng Pasay City Hall ang panghuhuli sa mga motorista sa flyover sa kanto ng Rojas Boulevard at EDSA flyover habang nire-restore ang kumupas ng solid yellow line. Yan po ay matapos ang viral na insidente ng panghuhuli sa lugar na nauwi sa pagtatalo ng enforcer at sinitang driver. Sa isang pahayag, sinabi ng Pasay City Hall na magtatalaga pa rin ng mga enforcer sa lugar para alalayan lang ang mga driver. Tinututukan nila ang kalagayan ng mga lansangan sa lungsod, pero ang mga kumupas na road markings ay dulot umano ng matinding init ng panahon, tuloy-tuloy na pagdaan ng sasakyan at mga nakaraang roadworks. Sa videong nag-viral, makikitang kupas na nga ang solid yellow line, pero may nakapatong na mga mas bago at hindi naman kupas na broken white lines na tanda na pwedeng magpalit ng lane. Ayon naman sa driver na sinita, hindi lang pansamantalang pagtigil sa panghuhuli ang dapat ipatupad, kundi tunay na reforma at pagtigil sa paglalagay ng anyay trap para manghuli. Nagbitiw na rin bilang board director ng Terra Solar Philippines Incorporated si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Epektibo ito noong January 21. Ayon kay Leviste, ang pagbitiw niya ay para hindi na madamay ang kumpanyang Meralco at iba pang investors sa mga kumpanyang ibinenta niya sa anyay maling political attacks laban sa kanya. Ang Terra Solar ay affiliate ng Meralco Power Gen Corporation. Hindi na natuloy ang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte dahil sa diverticulitis o mamamaga ng bahagi ng malaking bituka. Ayon sa isang eksperto, maaaring makaramdam ng matinding sakit ang mga may ganitong kondisyon na kung hindi na mamana ay dahil naman sa diet. Nakatutok si Ivan Mayrina. Atin pong tawagin si House Majority Leader Ferdinand Alexander A. Marcos bilang kinatawan at upang ihatid ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang anak niyang si Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos ang kumatawan sa Pangulo sa gabay ng Bayan Program na dapat sana idadalahan niya sa Ilocos Norte kaninang umaga. Sa isang punto sa talumpati na nakababatang Marcos, saglit na natigilan ang mga naroroon. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen, just making that clear, I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Nahihiya tuloy ako sa inyong lahat. Matapos ma-ospital nitong Miyerkules ng gabi dahil sa diverticulitis, ay nasa Malacanang lang daw ang Pangulo para sa mga pribadong pulong ayon sa Presidential Communications Office. Bagamat siniguro ng Pangulo na maayos na kanyang pakiramdam sa inilabas sa video ng palasyo kahapon, hindi lamang discomfort, kundi maaring matinding sakit ang maramdaman ng isang may diverticulitis ayon sa isang eksperto. Ang pinaka-cardinal na symptom niyan is yung pain, abdominal pain. It can be a sharp pain dun sa may left side usually. Kung nasa right side siya, para siyang appendicitis. So it's aggravated by movement. Kapag tinouch mo on pressure, masakit siya. Tapos isa pang niya is it can be associated with fever. Ang diverticulitis ay dulot ng pamaga ng diverticula, maliit na pouch na nabubuo sa malaking bituka, genetic o may mga pagkakataong ito'y namamana ng isang tao. Pero kadalasan, ito'y dahil sa diet o sa kinakain ng isang tao. Maraming mga possible na causes niyan. One is probably yung dietary. And it's probably related sa decrease ng fiber intake tsaka increase ng high fat na diet. This can essentially cause ng constipation, and dahil doon mag-i-increase yung pressure doon sa colon, that can cause a diverticula and pwedeng maging mamaga yun. Pag siguro ng Pangulo hindi life-threatening o hindi malubha ang naging dahilan ng kanyang pagkaka-ospital,
Ayon sa eksperto, mas malamang ito ay simple diverticulitis na madadaan sa antibiotic, pahinga, pag-hydrate o pag-inom ng mas maraming tubig at pagkain ng mas maraming fiber. Mas karaniwan ang diverticulitis sa mga edad 50 pataas, pero may payong mga eksperto para makaiwas dito. Increase your fiber intake, of course, yung bawas-bawasan natin yung pagkain ng mga processed meat, mga taba, no? Of course, yung healthy lifestyle, regular exercises, increase your fluid intake. So anything siguro na para maiwasan natin yung maging constipated tayo. Talagang malaking tulong. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. At kaugnay sa pagkakaaresto ng Russian vlogger na nagbantang magpapakalat umano ng HIV, iginiit niyang hindi niya intensyong gumawa ng negatibong content na kanya ring kabuhayan. Ginawa lang anya ang video dahil sa mga natatanggap na negatibong komento na nag-stereotype umano sa mga dayuhang gaya niya patungkol sa HIV. Ginawa niya anya ang video para mapansin ng mga Pinoy at umasang magiging meme ito. Git ng Ruso, sa kanilang bansa ay siniseryoso nila ang mga usaping pangkalusugan. Wala umano siyang HIV at walang intensyong magkalat ng ganito. Hindi anya siya nagsisisi sa paggawa ng nasabing video, pero naiintindihan na niya anya ang mga standard at patakaran sa pakikipamuhay sa mga Pilipino. Dahil sa asong napadpad sa Riles ay naantala po ang biyahe ng MRT-3 kagabi. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng MRT-3 sa aberya. Pasado alas 6 kagabi, nang mamataan ang aso sa Riles sa Guadalupe Station. Agad rumesponde ang Coast Guard at sinagip ang aso na merong sugat. Nasa pangangalaga na po ang aso ng Guadalupe Viejo Barangay Hall sa Makati. Nakatakdang dalhin ito ng barangay sa Animal Care Shelter upang magabot. Susuriin din ng mga otoridad kung merong naka-embed na microchip sa aso. The long wait is almost over para sa reunion ng PBB Celebrity Collab Edition housemates sa kanilang upcoming series na The Secrets of Hotel 88. Halos 1 minuto ang bagong teaser na may clue sa magiging kwento pero nakakaintriga pa rin. Makichika kay Nelson Canlas. Dito sa hotel na to, sa Hotel 88. Mahigit 10 million views na and counting ang 50-second online teaser ng mystery drama series na The Secrets of Hotel 88. Nagbukas ang teaser sa mga karakter ni na Will Ashley, Brent Manalo at Ralph De Leon. Gusto namin bilhin yung parte niyo. Nakalaunay makakainitan ang mga karakter ni na Mika Salamanca, Bianca Di Vera, River Joseph at Josh Ford. Makaka-reunion din nila dito ang iba pang PBB Celebrity Collab 1.0 housemates na sina AC Martinez, Dustin Yu, Esnir, Clarice de Guzman, Cyriel Manabat at Kira Ballinger. Nakakaintriga na agad sa pasili pa lang dahil may dugo ang katawan na balot ng itim at tinihila palayo. Ang gusto namin ay malaman yung totoo. Roller coaster po talaga kasi yung Hotel 88. It's not one-sided. It's not all drama, but it's also not all fun at the same time. So yung mga iyakan na ganun, yung mga galit na away, so it happens. May mga eksena daw na walang sinusunod na script, kaya raw emotions at reactions daw ang naibibigay ng mga nagsisiganap. I think it depends po sa eksena. Kasi ako, I've trained myself na rin po to get used to, you know, like on the spot, like improvisations and everything. So, not having the script is also pretty exciting for me. Installment daw kung ibigay ang script sa kanila. Kaya naman ang mga bida sa serye, kanya-kanyang hintay daw. Kahit kami talaga, kailangan naming hintayin talaga yung kwento, ganyan. Kasi po, dami po talagang secrets. Kasama rin sa serye ang mga veteran artist na sina Ina Raimundo, Dominic Ochoa at Gardo Versosa. Inaasahang mapapanood ito ngayong first quarter of 2026. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.